Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga boss. Welcome po kayo dito sa channel ko, ang The Breeders Channel. Andito tayo ngayon para isi-share ko sa inyo ang experience ko, mga karanasan ko sa pag-inbreeding ko sa manok panabong ko na nagkaroon ng magandang resulta mga boss. At ito yung masasabi kong lihim talaga ng mga successful breeder mga boss, kasi ginagawa talaga nila itong inbreeding, at may lihim talaga sila mga boss kung paano nila ginawa iyon. At bago ako magpatuloy mga boss, nais ko lamang magpasalamat sa lahat ng mga viewers ko, sa mga subscribers ko. Maraming salamat po. Tsaka sa mga silent viewers ko po, sana naman po mag-subscribe kayo nang sa ganun maging notify kayo lagi sa mga videos ko, at nang sa ganun din magiging masigasig naman tayo na magbigay pa ng mga content base lang talaga mga boss sa experience ko talaga sa pag-aalaga ko ng manok panabong at saka yung baboy. Kasi yung baboy talaga mga boss ang bread and butter ko talaga sa yard ko. Kasi alam naman natin na itong manok panabong, pag wala pa tayong pangalan dito, wala tayong buyer, lalangawin tayo mga boss. Kaya magpalabas lang tayo ng kakaunti mga boss, na para lang pansarili lang talaga natin mga boss. At pagpasensyahan nyo na po, wala talagang script itong ginagawa kong content. Base lang talaga po sa actual na kumbaga matandaan ko, kasi wala nang script talaga. At sa mga nag-comment na napakabagal ko daw magsalita, ay ganito lang talaga ang tono ng pananalita ko mga boss. Pagpasensyahan nyo na po talaga. Bisaya kasi ako, halatang halata, pero hindi ko ikakahiya ang magiging Bisaya ko mga boss. At hindi ko rin ikinakahiya yung pangit ko na yard mga boss. Kung mapapansin nyo, nung binaha yun, napakapangit talaga ng yard ko. So yun nga, punta tayo sa sinasabi kong lihim na pagbuo ko talaga ng sarili kong linyada. May mga lihim talaga sila kung paano nila ginawa na ma-maintain nila ang magagandang linyada nila. At basically mga boss, ginagawa talaga nila yung inbreeding na yan, yung pabalik-balik sa parent side at vice versa yun, at sa either sa hen side o kaya sa father side, sa cock side. Ginagawa talaga nila yun mga boss. Kaya huwag kayong maniniwala na sa mga nagsasabi na huwag kayong mag-inbreed kasi tatakbo sa laban. Hindi ganun mga boss. Napakatibay ng inbreeding mga boss. Nasubukan ko talaga yan sa mga palabas ko. At doon din maglalabas ng mga tinatawag na throwback mga boss. Yun ang kagandahan sa inbreeding talaga, maglabas ng mga iba't ibang kulay. At kung ma-maintain natin yun, magawa natin ng paraan yun sa pamamagitan ng pag-develop sa kanila, pag-propagate sa kanila, sa tamang blending and crossing sa kanila. So ma-maintain natin yun mga boss, yung ganong kulay na alam naman natin na nagbigay sa iba ng yung parang successful nila na signature nila na kulay. Yun nga, nabanggit ko dati yung brushback ni Hanio. It's galing yan yung mga materials niya kay Lance De La Torre. So nag-throwback ng tinatawag na brushback, dinidevelop ni Hani. Ayun, maganda yung score sa kanya. At yung puti din ni Biboy na tinawag niya na white kelso, throwback yun sa mga red kelso niya. So napakaganda talaga mga boss. At kung mapapansin natin yung Palawan Gold ni Mike Dicina mga boss, is throwback yan ng lemon niya. At kahit i-review nyo yung interview niya mga boss,
throwback sa mga lemon niya, yung Palawan tinatawag niya na Palawan Gold, kasi dinidevelop na rin niya. At kung mapapanood nyo sa interview ni Mike Dicena, may pinopropagate siya na sarili niya, mga boss, na bulik. Napakaganda talaga, mga boss, kung marunong tayo sa tinatawag na inbreeding. So talagang maglabas sila ng uniform na kulay, at the same time body conformation. Talaga, mga boss, doon tayo makapagpalabas ng sarili talaga natin sa pamamagitan ng inbreeding. So parang nililito tayo, mga boss, sa mga walang alam na wag mag-inbreeding kasi hindi maganda ilaban. In fairness, napakaganda ilaban talaga ang inbreeding, mga boss. Nandun talaga yung power, speed, at game na game din sila. At of course, hindi natin pabayaan talaga, mga boss, yung health nila. At saka i-select talaga natin ng maigi, nang sa ganun magiging yearly, mga boss, through the years, makuha din talaga natin yan. Kasi yung palabas natin ngayon, yun yung gagamitin natin in the next year. So magiging paganda ng paganda ang natin, mga boss, yung palahi natin sa pamamagitan ng inbreeding yan, mga boss. At ang sinasabi ko na huwag na nating guluhin ang isip natin na sa yard na lang talaga natin yung mga kailangan natin. Kasi alam ko yung iba, mayroong mga winners, mayroong mga kumbaga pambato nilang manok. So yun ang gagawin yung mga boss. Huwag kayong maingganyo sa mga manok ng buyer. It's typical commercial nga, mga boss. Ginagawa nila yan kasi hindi tayo marunong mag-breed ng maayos talaga. Piliin talaga natin, mga boss, yung pinaka maayos, at huwag tayong manghinayang na ikal, mga boss. Ikal talaga natin yung mga hindi karapat-dapat, nang sa ganun magiging paganda ng paganda through the years yung mga palabas natin. At yun nga, sa mga baguhan pa lang na gustong pumasok sa breeding, so sinasabi ko na ito dati na hindi talaga madali ang breeding, mga boss. Pero ang kagandahan nito, sarili natin. So kumbaga hindi mapantayan talaga, mga boss, ng saya. At napaka talaga, parang inspired tayo lagi, araw-araw, mga boss. Kasi may tayo gusto natin next year makita yung mga palabas natin. So nakapagpahaba din ito ng buhay. At yun nga, gusto ko, mga boss, na i-develop talaga natin, i-encourage ko talaga itong mga backyard na parang walang alam sa breeding, na magpalabas tayo ng mga maayos at ilaban natin, mga boss, sa mga maganda na yung palaban sa mga istagan ngayon. So i-testing natin yung mga palabas natin, nang sa ganun makikita natin doon, matitrace natin kung sino yung aalisin talaga natin sa breeding yard natin, sa yard natin, yung mga hindi karapat-dapat. Tapos i-trace natin yung mga markings, mga boss, yung meetings nila, kung sino yung may magandang score sa panahon ng laban. Yun ang pinaka-importante, mga boss, na i-backtrace talaga natin. At nang sa ganun, winning line talaga yung mga palabas, kadalasan o karamihan sa mga palabas natin, mga boss. So very important talaga yun, mga boss. Yung nga, sasabihin ko sa inyo na ito talaga yung mga boss. Matagal na ito sa akin. Kumuha talaga ako nito noon, nung kumuha ako kay nag-order talaga ako nito kay itong tinatawag na lihim sa pagbuo ng sariling linyada. Ang author nito ay si Duke Ann Rubunan. I think available ito sa
sa National Bookstore, o kung wala man, pwede kayong dumiritsong mag-order kay Doc Andrew Bunan kasi I know nandyan pa siya. At yung mga picture talaga dito, ito may letter pa siya sa akin, meron pa siyang sinulat sa akin, February 23, 2017 ko ito nakuha mga boss. At ito yung guide ko talaga, ito yung guide ko kung paano ko nagawa yung paano ko na-prove mga boss na napakaganda pala ng inbreeding. At dito mga boss, nandito lahat yung detalye sa pagbibreed ng mga manok panabong mga boss. At talagang pictured talaga yung idol ko, si Mirwancho. At yung babanggitin ko mamaya mga boss kung paano. At itong mga lemon guwapo talaga niya yung pinipicture dito. Kasi si Mirwancho mga boss, ano yan siya, malapit yan kila Doc Ayong Lorenzo tsaka si Manny Birbano. I think si Manny Birbano isa yan sa may-ari ng Excellence. At yung Excellence na yan, kinuhang endorser si Mirwancho. At the same time, ginawa ding sample yung mga alaga niya, yung mga linyada na ni Mirwancho na mga lemon guwapo niya. So way back 2010 nakakuha ako sa kanya, trio yun, isang lemon na broodcock at isang gray na babae at isang lemon na babae. So mga boss, bago ako nagpunta sa kanya, pinag-isipan ko talaga yun. Kasi that time si Mirwancho yung parang consistent talaga sa mga labanan doon sa Bacolod that time. Kaya doon ako sa kanya kumuha. At in fairness mga boss, pagdating ko doon, unang-una hindi ko talaga nagustuhan yung mga lemon niya. Kasi yung babae na lemon mga boss na original, galing sa Pinyon. Kasi sabi ko sa kanya, Mayor, kailangan bigyan mo ako ng authentic talaga, yung source mo talaga ng mga lemon mo. Naku po, nilabasan ako ng nagpalabas siya ng 3 lemon hens na babae. Naku, parang mga boss, parang yung manok na layer, ang laki ng palong. Hindi ko talaga nagustuhan mga boss. Ang laki talaga ng palong. Yun pala ang urig na lemon pala na babae yung mama. Tsaka yung lalaki, yung broodstag, ini-spar namin yun mga boss. Nagpili talaga ako 3. Napakaganda talaga ng cutting ng mga lemon. Napakataas mag-break. Tapos pag mag-break siya mga boss, pag tinamaan niya sa taas, pag ganun, hindi maging ganyan. Talagang pag impact na ganyan, patalbog siya dito, pabalik. So nakaposisyon agad siya. Nakaposisyon siya kaagad sa kalaban. Unlike sa pag-impact ng ganun, tumagos doon, tapos magpaibot pa sa ground, mahuli na mga boss. So napakaganda ng lemon na nakuha ko sa kanya. At yun nga, nagbigay talaga sa akin ng magandang resulta. At matatawag ko talaga that time nga, parang unbeatable na ako sa mga hakbite sa barangay namin mga boss, sa area namin. Kasi wala pang nag-invest sa time na yun ng mga magagandang materialis na trio. Kaya parang gumaya yung mga sa akin, kuha din sila sa ibang breeder. And then nakwento ko nga na kumuha din ako kay Sir Nicky Uy Pitching. Yung nakuha ko sa kanya, mga baldado na mga winners niya na hindi na pwedeng ilaban niya uli. Unang nakuha ko sa kanya, yung bulag yung kaliwang mata. So ayos na ayos talaga mga boss, nakapagbigay sa akin ng maganda talagang mataas na winning rate sa
sa mga palahi ko. So yun, binabalik-balik ko, balik. So kalaunan, 3 balik ko sa kay yung pag-cruise ko sa kay Sir Nicky, tsaka yung mga lemon ni Mirwanso. Tapos binabalik-balik ko. After 3 balik, may lumabas na hats mga boss, kaya nagulat ako. May green leg na na babae, isa lang. So sabi ko, tinawagan ko kaagad si Mirwanso mga boss, buhay pa siya at that time. Sabi ko, Mir, bakit may lumabas na hats? Sabi niya, alagaan mo yung hats na yan. At alam mo, may halong hats yung mga lemon ko, kaya sa sobrang inbreed mo, lumabas na sila. So wag mo munang ibalik yan sa hanapan mo yan ng ibang lemon, nang sa ganun magiging maganda yung station nila doon na mga boss. Naghanap na talaga ako ng lemon blood. Yun nga, tinawagan ko yung kaibigan ko, Bacolod area din. So pinadalhan niya ako ng hats na babae mga boss, babae na hats, hindi lalaki. So yung hats na babae, kinurus out ko sa kay Mirwanso na hats. And then yung anak ng hats na yun, ang galing sa Bacolod na lalaki, yun yung pinasampa ko sa sa hats na nakuha ko, na throwback sa kay Mirwanso at saka kay Sir Nicky. So yun, nagulat ako sa resulta ng anak dahil napakataas mag-flight, and then napaka-vertical talaga, grabe siya mamaa. So yung typical na aatakihin siya ng kalaban mga boss, nagbi-vertical siya, tapos nag-iiwan ng maraming palo. So parang defensive strategy na paglapit sa kalaban, mag-deliver din siya ng punches. So naisip ko, napakaganda talaga ito. So yun, sa ngayon nasa yard ko, dinidevelop ko talaga. Hopefully dadami yan, kahit kahit hindi ko pa yan nasubukan. Yun nga, feel ko talaga na mahirapan talaga ang kalaban dyan. But actually, meron ding ibang hats ko na ini-infuse dyan. Nakakuha din ako ng hats na galing sa malapit sa Kabangkalan, kasi doon ako na-assign noon. So may farm doon na ang may-ari mayaman din. So nagiging kinakaibigan namin. So hanggang nabigyan kami ng ng manok niya. Tsaka na rin, nagtatanong-tanong na rin kami kung ano yung magandang linyada sa tao na yan. So sabi nila yung mga hatsis daw niya. So yun, nakakuha ako ng stag na hats sa kanya na pre. So yun, ginamit ko, cross out ko, and then sila na lang. So maganda talaga mga boss, maganda yung result. So ayun nga, nabanggit ko na huminto ako ng pag bibreed mula 2016, kasi binabawalan na kami noon, kasi bawal daw. Sunod lang tayo kasi yun man ang work natin. So natatakot tayo na mawalan ng trabaho, kaya sumunod. At kahit naglaylo ako sa sabong, andun pa rin yung mga manok ko, nasa yard ko lang. Yun nga, walang gamutan, kasi mga hats, napakatibay talaga nila sa sakit. So nagulat talaga ako. Sabi ko, napakadali talagang paramihin sa mga bloodline na ito. Yun nga, kung sino lang yung matira,
Yun na lang yung ginagawa ko. Parang passionate breeding na lang. Kung sino na lang yung matira. But yung mga material, andun lang. So, hindi ako naniniwala na sobrang tanda na ng lalaki tsaka babae, hindi pa maglilay ng egg. Ano pa rin sila mga boss, good producer pa rin sila. Basta ma-maintain lang talaga natin yung magandang health talaga nila. So, yun lang naman ang isang aspeto din sa pagmamanok, yung magandang nutrisyon. Tsaka susunod man yan sa yung health pag maganda ang bigay natin sa pagkain. So, talaga yan, maliliksi, malulusog. So, yun nga, sa mga baguhan, pag-isipan nyo talaga kung paano nyo gagawin yung breeding nyo. Kasi, napakamahal na talaga ng materialis ngayon, and then, para hindi kayo magkakamali. Kasi, noon, nangangapa talaga ako, diretso lang ako sa kuha ng trio, wala akong alam sa breeding. So, kumbaga nasayang yung mga taon na yun na supposedly so sa ngayon siwalat na sa social media kung paano gagawin yung pagbibreed ng manok panabong na makapagpalabas ng maganda talagang kombinasyon at saka kumbaga estilo lahat na. So sa breeding mga boss, kung kukuha kayo ng materyales, kung gusto nyo street comb, huwag nyo haluan ng T-comb. Street comb talaga yung kasi pag haluan nyo na nyo yan ng P-comb, parang hindi uniform talaga yung labas. Ang gusto natin dito yung uniform yung labas nila para signature sa iyo na napaka-debil yung mga street comb sa tao na yan. So kung gusto nyo yung P-comb din. And then in terms sa color, so mag-isip kayo kung anong gusto nyong kulay. Kumbaga, kailangan may baseline talaga kayo mga boss. Kung halimbawa, baseline nyo is Boston Roundhead. Remember, Boston Roundhead is typical wine red yan. Bihira nang talaga yan magpungkan looking color. So, typical talaga sa Boston, wine red, white pit, is sometimes mag-yellow. But majority white pit, and then may bandira, konting bandira sa buntot. So kung mag-Boston kayo, di hatch yung ibangga nyo sa kanya. Kailangan may hatch talaga kayo pang diin. Kasi ang Boston ng mga iskulin may halong hatch yan. Kaya typical dark sila, dark. So meron ding Boston na light side, pero lang yan, bihira lang yan. So wag yung haluin yung light side saka dark. Kailangan kung light. So kung gusto nyo na mag-baseline na roundhead na light, doon kayo kay Manny Delieva kasi may yung mga alin niya, dalawang pamilya yun. Light na allen roundhead saka dark side. So kung Boston kayo, gusto nyo mag baseline ng Boston, so mamili kayo sa light side ba o kaya dark side. Sa sweaters naman, typical talaga yan, pungkan looking. So huwag nyo haluan din ng hats na green saka blue kasi dark talaga yan. Mas maganda ihalo dyan sa mga sa mga sweaters na yan, yung kay Dini Cuenca na yung mga anong tawag niya, yung mga hatches ni Dini Cuenca na pungkan looking color na mga hatches niya. So parang ganun mga boss, kung ano yung kulay, wag niyong haluan ng ibang dark na kulay. Nang sa ganun, uniform din yung labas sa kulay. At the same time, sa ulo, kung P-comb, kung street comb. So, yun mga boss, yung maganda talagang gawin. At saka, wag talaga mangulikta ng kung ano-anong bloodline mga boss. Masisira talaga ang breeding natin dyan.
lalo na tayong mga backyard kasi maliit lang yung yard natin. So mas mainam hanggang 3 bloodline lang, goods na yan mga boss. At lagi nyo lang tandaan na may baseline talaga kayo. Halimbawa yung baseline nyo is Boston, Boston dark side. So pwede kayong kumuha kayo ng pure na Boston ni Esculin, and then sa babae yun, babae na pure na Boston, kuha kayo ng 2-way cross na Boston Hats kay sa kapatid niya si Marlon, kasi nagpapalit-palitan lang yan sila ng mga bloodline. So same line pa rin sila, so napaka-tikas mga boss, napaka-solid. Ginawa ko lang example yan mga boss, hindi ko sila pinopromote, pero based sa testimony ng mga Esculin, kaya hindi inbreed yung ano nila, wala silang hinalo sa mga Boston nila kasi nagpalit-palit lang sila ng materialis nito sa kapatid niya, kaya napakaganda. And hanggang ngayon ano pa rin, parang it's hard to beat pa rin sa mga Boston Roundhead ng Esculin Brothers. At kung gusto nyo naman ng Boston ni Redfoot, ni Lance De La Torre, pwede din, pero napakataas ng presyo. So yun yung problema mga boss. So kung gusto nyo ng roundhead na light side, dun kay Manny De Lieba. Pwede rin yung i-cross out sa mga sweaters nyo. Kuha kayo ng pure na babae kay Manny De Lieba, kuha kayo ng sweater hats ni Dini Cuenca. At remember mga boss, sa 3-way cross, ang gagawin mo talagang dyan, kumbaga may denominator tayo yung baseline na yan yung denominator. Kailangan pag-breed natin 3-way cross, mas maganda talaga mga boss na 2-way yung lalaki. Bili kayo ng battle cross na lalaki, mura lang yun, 8K yung stag. Tapos bili kayo ng straight line na babae, 10K. So 18K lang mga boss. Compare sa bibili tayo ng brood stag, yung white kelso ni Beboy, nasa 45 ata yun. Kasi 80 na yung trio niya. Sus, napakalaking diferensya mga boss. Makatipid talaga tayo. At the same time, straight line ito na Boston, o kaya Boston Hats ni yung sa kapatid niya. So ang labas 3/4, 1/4, 3/4 Boston, 1/4 Hats. So napakaganda mga boss. Yung mga anak nito, magagawa mo ng materialis, baseline mo din, napakadali. In second year, sa pangalawang taon, mayroon ka ng maraming materialis mga boss na hindi gaano kataasan yung presyo. Kasi 2-way yung broadcast mo. So pag 2-way yung broadcast mo, pwede mo ring ilaban yun. Pwede mong ilaban mga boss. So yun yung kagandahan. Tsaka yung babae talaga, yung pinaka-importante talaga mga boss, based on my experience, pinaka-importante, siya talaga yung magbigay ng magandang, kumbaga, stags o kaya kak na niya. And then based on my experience mga boss, sa babae talaga, kaya dapat straight line yung babae, 2-way lang yung broadcast. And then in the following year, so makapagpalabas ka na, pwede ka na rin kumuha doon sa balik ka kuha kay so marami ka nang naipon doon na babae. Yung anak na babae, pwede mo rin ibalik sa 2-way na Boston Hats na nakuha mo kay doon na lang maglaro-laro mga boss. Panlaban pa rin, napakatipid na strategy. So yun nga, dito ko talaga yun nakuha yung mga estilo na yun. At hindi lang yun, yung estilo na ganun, meron pa. Kung mag 2-way kayo, mag 4-way, so marami
marami kayong makukuha dito. At the same time, kung susundin nyo kung ano yung laman ng libro, kung may libro kayo, hindi ganito, ano din, yung mga anak, i-ano din natin, yun nga, i-select din natin, kasi tayo yung magtansa sa anak, tayo yung magtansa talaga mga boss, hindi guide lang natin itong books na ito, guide lang natin ito, so tayo pa rin as a breeder, tayo pa rin, so napakaganda mga boss, napakaganda ng resulta. And then yun nga, i-selection natin yung tamang sukat talaga, tamang timbang. At meron pa akong isang i-share sa inyo mga boss. At para maganda talaga yung quality ng mga sisiw natin, uniform mga boss. At the same time, itlog pa lang, siniselect na natin. Gamit ko ito mga boss. Gamit ko itong timbangan na ito. So, nagamit ko yung timbangan ng layer ko noon. So, hanggang na lang. Kasi dito, may pang layer ito, piwi, pulit, small, medium, large, extra. So, dito ako sa medium mga boss, 60 grams. Talagang 60 grams yung standard ko. Yung below 60 grams, papakain ko na yan sa almusal ng mga anak ko mga boss, pati na rin ako. So yun, itlog pa lang mga boss, napaka-importante, piliin din natin yun, makapagpalabas tayo ng uniform at saka mga magaganda ang sukat at pangangatawan talaga mga boss, kasi available na talaga yung mga nutrition ngayon sa market. So napakaganda talaga ng resulta mga boss, yun ang kagandahan. And then pag mga boss, pag nag-incubate kayo sa incubator, bago kayo magsalang, dapat nakalibrate talaga yan ng maayos mga boss. Dapat yung mga tested talaga na incubator, kasi pinaggastosan natin yung pagbe-breed ng pakain, tapos nag-itlog na, nakaseleksyon na tayo sa itlog, tapos sumablay naman tayo sa papisa sa incubator. Sus, naku mga boss, kailangan walang sablay, kailangan preparado lahat. So ganito kahirap ang gimpol breeding mga boss. Kaya sa mga buyer dyan na binabarat yung pagbili ng mga wala naman kayo, hindi tayo pwedeng maghangyo sa sa presyo ng feeds sa mga agribit. And then pagdating sa presyuhan, wala, i-select nyo, get the best roaster sa yard ko. Huwag tayong magtago mga boss. Hayaan natin yung buyer na mag-select talaga sila, na mag-select the best sila sa mga palabas natin, nang sa ganun wala silang masabi. And then yun nga, after sa kuwan, dapat may brooder din tayo mga boss. I-brooder natin yung alam nyo na yun kung paano mag-alaga ng sisiw. At the same time, kung need nyo talaga magbakuna. Ako hindi na ako nagbakuna mga boss. Vitamins lang, tsaka antibacterial, tsaka probiotic, yun na. So hindi ako naniniwala sa sakit na yan, kasi yung mga mistisuhin na manok ng kapitbahay ko, walang baksin yan. So napakarami na. So hindi man mamatay pag magbaksin yung kapitbahay, yung ibang may mga manukan. So hindi ako naniniwala dyan mga boss. At talaga, i-observe talaga tayo everyday. And then importante talaga ang kalinisan sa ground mga boss, lalong lalo na pag may sisiw na tayo. Yun lang talaga, yun matibay ng mga sisiw natin yan. And then subukan natin na i-rinse yun, pipilitin natin na ma-rinse. Kung wala kayong rinse area, huwag niyong damihan yung production nyo, bili kayo ng mga fly pin, kasi tipid sa lugar yung fly pin. Tapos may cord area kayo na
maliit, tapos may running pendig kayo, doon lang i-rotate nyo araw-araw mga boss. Kumbaga hindi sila pwedeng mananatili sa isang kuan, tiyaga lang talaga i-rotate. Makikita din natin ang kagandahan ng mga boss, yung galaw nila. Kasi yun nga, tatalunin tayo sa mga big time kasi nire-range nila tayo sa athleticism at patibayan, kasi iba ang tibay talaga sa mga naka-range kahit na maganda yung bloodline natin. And then mga boss, yun nga yung sikreto ko na sinishare ko sa inyo. Hindi ko talaga kayo niloloko mga boss, based on experience talaga ito sa akin. Hindi ko kayo niloloko. At sa katunayan nga, may libro pa rin ako dito tungkol sa baboy, kasi nga sinasabi ko sa inyo, bread and butter ko yung baboy. Nasa yard ko lang talaga dahil yan, namulat talaga kami sa pagbababoy kasi wala mang ibang trabaho yung mga magulang namin. So isa din yung baboy na yan sa sinusuport sa pag-aaral namin, kaya bata pa lang kami, namulat na talaga kami sa baboy. So yun nga, bread and butter ko yung baboy, at the same time yung manok gawin natin passion din. So pag gising natin sa umaga, nasa yard lang natin. So yun, pero mga boss, pangarap ko talaga na magkaroon ng kahit malamang isang hektarya na na manukan, pero hindi ko pa ginawa mga boss dahil pinapriority ko yung edukasyon ng mga anak. So itong pagbe-breed ko, pansarili ko lang talaga, for personal use. Kung meron mang pumipilit na gustong magkaroon, siguro pag sobra-sobra na. At huwag nating kalimutan mga boss na sa papis, pinahaba na ang istagan ngayon. Meron ng may inagahan na talaga yung tinatawag na early bird. At yan, pisa yan ng 15 hanggang December 15. So 15 of October and then December 15, bandingan nila yan mga boss. Pero pinaka-safe talaga dito tayo sa November 10, 15 to 30. Ayos pa rin yan mga boss, napakaganda ng balahibo niyan. Kasi yung yung October 15 born, so may iba dyan mitikuloso kasi yung mga banding team mga boss, lalo na tayong mga backyard. Hindi tayo babandingan kahit insaktong edad pa yung mga kakiril natin kasi naglaglagan na daw. So kailangan may criteria sila dyan na buo yung, I think, 4 primary feeders. So to make it safe, dito tayo sa November, pisa ng November 10 to 30 dyan, kailangan may sisiw tayo dyan sa na yan. Huwag lang mag December 15 na malayo na tayo, masyado na tayong dehado. And then for local mga boss, kailangan safe na safe talaga ang December 25 or December 30. Ayos na yan mga boss, kasi hanggang January yan yung yung pwede nilang bandingan, hanggang January 15. So sa national naman, napakaganda pag may sisiw na tayo January 30. Huwag na tayong magpa late born, late born. Huwag na, magulo na yan. So hanggang national lang. So napakaganda mga boss. Yun nga, palaki na ng palaki yung papremyo ngayon sa hindi katulad noon. So may nagsabi nga, bakit mo sinisiwalat yung may nagsabi sa akin. So dapat sikreto sana yan, kasi sikreto ng mga breeder yan. Kasi mga boss, parang ako hindi ko nagustuhan.
Kasi tayong mga backyard parang mali, down lang talaga tayo. Parang wala tayong puwang sa mundo ng mabibigat na labanan. Kasi tingin nila sa atin, backyard lang talaga tayo. Kahit mananalo tayo, wala pa rin. Bigyan talaga natin sila ng magagandang laban. Kaya sinisiwalat ko talaga ito. Isishare ko talaga. Bigyan natin ng magagandang laban yung mga manok ng mga mayayaman. At wag kayong mahiya talaga mga boss na ilaban talaga yung mga palabas nyo. Huwag kayong magpapako sa lang. Hackfight lang yung ina-after nyo. Ilaban nyo sa big event. Kasi affordable na talaga ang mga pot money ngayon. Tapos napakalaki ng garantiya. So may kaibigan ako doon sa Bacolod na isa ding YouTuber na I think almost 8 years na siyang nagsali-sali sa istaga na yan. At this year nakuha niya yung Street 6 na elimination sa local. So siya, go to Manila siya for the finals. I think 5 stag doon yung kailangan idalhin niya doon. So yun mga boss, pag nasilat mo ang elimination sa local, pwede ka ring hindi pumunta ng Maynila para maglaban sa finals. Kasi marami nang bibili yan mga boss. Bibilin yung entry mo, sila na yung magpatuloy doon. Entry mo lang yung dadalhin, tapos sa kanila na yung manok. Milyon ang negotiation dyan mga boss. Mabayaran ng milyon yung entry mo pag nasilak natin yung elimination sa local. So tiba-tiba na tayo mga boss. Walang kahirap-hirap na. Huwag na tayo magpahirap doon sa Luzon kasi mabibigat na ang labanan doon. Pero pag kusumada nyo talaga, pag nangyari yung ganun, so much better. Kasi pag ibigay talaga ng Panginoon yan, ibigay ng yan, kung para sa atin yan, para talaga sa atin yan, yan yung kagandahan dito mga boss. So huwag kayong mahiya na ilaban talaga yung mga palabas nyo mga boss. Kasi napakaganda na talaga ng palaban ngayon sa mga derby. So yun mga boss, parang napahaba yung pero parang bitin pa rin. So I know na nabuboard din kayo. So puputulin na lang muna natin ito, and then comment down below kung anong gusto nyong magiging topic natin sa susunod mga boss. Yun yung gagawan ko ng bago ako magtapos. Once again, gusto kong magpasalamat sa mga lahat ng nag-subscribe sa akin. Talagang umabot na ako ng 2,030 subscribers mga boss. So napaka masaya ako na umabot ako sa ganun. Hindi ko in-expect yun mga boss. Kasi huminto na ako nito dahil yun nga, baboy, walang, kumbaga parang walang audience sa baboy. So naubsob ko ngayon, marami nagustuhan yung kwento ko. Although hindi ako celebrity, hindi ako sikat, wala. Sa akin, gusto ko lang talaga ma-share sa inyo mga boss, nang sa ganun ayun nga, mabigyan natin ng magandang laban yung iba dyan na mga mayayaman. Kumbaga i-uplift natin ang moral at saka yung as a backyard, i-uplift natin yan. At huwag natin kalimutan mga boss, available na lahat sa market yung kailangan natin. At marami pa tayong dapat tatalakayin dito. Yung preparasyon mga boss, huwag nyo pahirapan talaga din yung sarili nyo sa pag-prepare ng mga panlaban nyo. Huwag na yan. Huwag kayong maniwala mga boss na may magagaling na handler. Tatalakayin din natin yan sa next sa next video ko. So once again, maraming salamat sa mga lahat ng nag-subscribe sa channel ko.
sa lahat ng mga nanood ng videos ko at sa mga silent viewers ko. Maraming salamat po at sana mag-subscribe kayo nang sa ganun magiging inspirado tayo na magbigay ng kwento based on my experience sa pag-aalaga ko ng manok panabong at saka yung mga patabaing baboy natin. Hanggang dito na lang po. Once again mga boss, kung gusto niyo talagang bumili ng libro nito, directly na lang kay Sir Andrew Bunan. Hindi ako inutusan wala akong komisyon dito mga boss. Nagmamalasakit lang talaga ako sa inyo na magkaroon kayo ng ganito kasi napaka-importante talaga ang books na ito. This is our guide sa breeding, and then tayo ang mag-continue at magtansa sa mga resulta. Hanggang dito na lang po. Once again, maraming salamat at mabuhay tayong mga backyard breeder. That's all mga boss. Happy livestock farming sa ating lahat.